Isang mayamang babae ang pumilit sa kanyang anak na magpakasal sa isang simpleng magsasaka. Hindi inaasahan ang mga magiging resulta nito sa kanilang mga buhay. Ang pagsikat ng araw ay dahan-dahang bumabalot sa mga bubong ng marangyang tahanan ng mga Serrano at ang ginintuang sinag nito ay sumisilip sa mga kurtinang seda ng silid ni Victoria, ang batang tagapagmana. Gumalaw-galaw siya sa kanyang kama, hindi pinapansin ang paulit-ulit na katok sa kanyang pinto. Victoria, Victoria, gumising ka na, hinihintay ka na ng iyong ina sa kanyang opisina. Ang matinis na boses ng kasambahay ay humahaplos sa hangin. Huminga ng malalim si Victoria, inilublob ang kanyang mukha sa unan. Sa edad na 25, mayroon pa rin siyang ugali ng isang rebelde na parang teenager, na labis na ikinayayamot ng kanyang madrasta, si Beatrice. Sa wakas, bumangon siya ng mabagal, hinahayaan ang kanyang mahabang itim na buhok na bumagsak sa kanyang balikat. "Papunta na ako," sabi niya, habang mabigat na lumalakad patungo sa banyo. Habang naghahanda, naramdaman ni Victoria ang kaba sa kanyang tiyan. Ang tawag patungo sa opisina ni Beatrice ay hindi kailanman nagdadala ng mabuting balita. 20 minuto ang lumipas, naroroon na si Victoria sa harap ng napakalaking pintuan ng opisina. Huminga siya ng malalim at kumatok ng bahagya. "Pumasok ka." Ang malamig na boses ni Beatrice ay narinig mula sa loob. Pumasok si Victoria at nakita ang kanyang madrasta na maganda pa rin kahit sa edad na 50. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatirintas at ang malamig na asul niyang mga mata ay nakatingin kay Victoria. "Umupo ka, Victoria," utos ni Beatrice. Itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Victoria, nakataas ang kilay sa tono ng hamon. "Ano na naman ito, Beatrice? Nagreklamo na naman ba ang mga hardinero dahil natapakan ko ulit ang mga rosas?" Hindi pinansin ni Beatrice ang kanyang sarkasmo. Ang kanyang mga labi ay naging tuwid na linya. "Panahon na upang pag-usapan ang iyong kinabukasan, Victoria. Sobra na ang iyong pagiging prinsesang pabaya. Kailangan mo nang harapin ang mga responsibilidad." Tumawa ng mapait si Victoria. "Mga responsibilidad? Ibig mo bang sabihin ang mga negosyo na iniwan sa akin ng aking ama na parang pagmamay-ari mo na?" Lumamig ang tingin ni Beatrice. "Ang mga kumpanyang iyon ay nangangailangan ng taong may kakayahan at sapat na maturity upang pamahalaan. At ikaw, Victoria, hindi ka pa handa." "At sino ang nagpasya niyan? Ikaw." Tumagilid si Victoria, tumititig ng matalim. "Ako ang legal na tagapagmana. Sa akin dapat ang mga kumpanyang iyon." Tumayo si Beatrice ng marahan, lumakad sa harap ni Victoria. "Tagapagmana ay napaka-interesanting salita. Hindi mo ba naisip kung bakit hindi ka kahawig ng iyong ama?" Sandaling natigilan ang puso ni Victoria. "Anong ibig mong sabihin?" Sumagot si Beatrice ng isang malamig at tusong ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Wala lang. Nag-iisip lang ako tungkol sa tunay mong kalagayan sa pamilyang ito." Bago pa man makasagot si Victoria, mabilis na dagdag ni Beatrice. "Pero hindi iyon ang gusto kong pag-usapan ngayon. Nakapagpasya na ako tungkol sa iyong hinaharap. Panahon na upang magpakasal ka, Victoria." Napatayo si Victoria, nanlalaki ang mga mata. "Ano? Baliw ka na ba? Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin." "Oh, pero mayroon." Kalmado pa rin ang sagot ni Beatrice. "Ayon sa testamento ng iyong ama, ako ang iyong legal na tagapag-alaga hanggang sa ikaw ay mag-30 at may kapangyarihan akong gumawa ng mga desisyon na ikabubuti mo. Kaya't napagdesisyonan ko na kailangan mo ng asawa na magtuturo sa iyo ng halaga ng pagsisikap at kasimplehan." Napaatras si Victoria, nanginginig sa hindi makapaniwala. "Hindi mo ito magagawa. Hindi ko papayagan." Lumapit si Beatrice, bumaba ang kanyang boses sa halos nakakatakot na tono. "Maaari kang tumutol, pero huwag mong kalimutan, Victoria.
May kapangyarihan akong gawing mas mahirap ang buhay mo. Siguradong gusto mo akong harapin. Biglang isang katok sa pinto ang pumigil sa tensyong bumabalot sa paligid. "Pasok!" sabi ni Beatrice, hindi inalis ang tingin kay Victoria. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang binata, mga nasa edad 30, nakasuot ng simpleng damit pero malinis. Medyo magulo ang kanyang kayumangging buhok at may balbas na ilang araw nang hindi nag-aahit. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga berdeng mata, matalim at kaakit-akit. Mateo, tamang-tama ang dating mo, bungad ni Beatrice na may sobrang tamis na tono. "Victoria, hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Mateo Vargas, ang lalaking magiging asawa mo." Huminto ang tibok ng puso ni Victoria at ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipad mula kay Mateo papunta kay Beatrice at pagkatapos pabalik sa kanya. Halatang nabigla rin si Mateo. Ang mga berdeng mata niya ay nanlaki. "Siguro nagbibiro ka, hindi ba?" anya ni Victoria. Sa wakas, halos pabulong ang tinig niya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Mahal ko, si Mateo ay isang mabuting manggagawa at may-ari ng maliit na sakahan sa labas ng ating bayan. Sigurado akong magiging mabuting impluensya siya sa iyo." Dahan-dahang lumapit si Mateo, iniabot ang kanyang mag-aspang na kamay kay Victoria. "Ikinararangal ko pong makilala kayo, Senyorita Serrano." Aniya, ang kanyang boses ay malalim ngunit banayad. Hindi pinansin ni Victoria ang kamay na inaalok at tumingin siya kay Beatrice. Galit na galit ang mga mata. "Wala kang karapatang pilitin akong magpakasal sa isang magsasaka." Nakakatawa ito. "Ayusin mo ang iyong pananalita, Victoria," mariing sabi ni Beatrice. "Si Mateo ay isang kagalang-galang at masipag na tao at siya ang kailangan mo para maitama ang iyong landas." Dahan-dahang binawi ni Mateo ang kanyang kamay. Bakas ang sakit sa kanyang mukha dahil sa malinaw na pagtanggi ni Victoria. "Senyora Serrano, naguguluhan ako. Akala ko ay pinatawag niyo ako upang pag-usapan ng utang para sa aking sakahan." Lumingon si Beatrice sa kanya, may tusong ng ngiti sa mga labi. "Oh, Mateo, ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa isang simpleng utang. Sa pamamagitan ng pag-aasawa, magkakaroon ka ng mga oportunidad na hindi mo inaasahan. Kailangan mo lang tulungan si Victoria na mag-mature at maging isang responsableng babae." Pakiramdam ni Victoria ay parang nahulog siya sa isang nakakapanaginip na sitwasyon, parang isang bangungot. "Wala kayong karapatan na gumawa ng desisyon para sa akin. Tumututol ako ng buong puso." Lumapit si Beatrice, binaba ang boses para si Victoria lang ang makarinig. "Pag-isipan mong mabuti, mahal ko. Kung tumanggi ka, maaari kong simulan ang pagbusisi sa iyong karapatan sa mana. Handa ka bang isugal ang lahat?" Nanlaki ang mata ni Victoria. Gaano ba karami ang alam ni Beatrice? May katotohanan ba ang mga nakatagong banta nito? Nagsimulang magulo ang kanyang isip at sa isang iglap, pakiramdam niya'y nawawala siya sa kontrol. Si Mateo, na walang kamalay-malay sa bulungan ng dalawang babae, ay nagpakita ng tumitinding kaba. "Senyora Serrano, buong respeto po, pero hindi ko matatanggap ang alok na ito. Wala akong relasyon sa inyong anak at..." "Kalokohan," putol ni Beatrice ng matalim. "Magkakaroon kayo ng sapat na oras para magkalapit. Gaganapin ang kasal sa loob ng 1 buwan." "1 buwan!" sigaw ni Victoria na bawi ang kanyang tinig. Nakakatawa ito. Hindi ako papayag na maging bahagi ng palabas na ito. Pagkasabi niyon, tumakbo si Victoria papunta sa pintuan, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Beatrice sa braso. "Pag-isipan mong mabuti, Victoria. Alalahanin mo kung ano ang maaring mawala sa iyo." Sa isang malakas na pagigkas, pinalaya ni Victoria ang sarili at tumakbo palabas ng opisina. Iniwan si Mateo na litong-lito at si Beatrice na may mapanuyang ngiti
sa kanyang mukha. Sa mga linggo na sumunod, bumuhos ang walang humpay na paghahanda at matinding pagtatalo. Pinaglaban ni Victoria ang kanyang kalayaan, ngunit may kalamangan si Beatriz. Gamit ang bantang ihahayag ang isang lihim na ni si Victoria mismo ay hindi alam. Ang batang tagapagmana ay napasok sa isang komplikadong laro ng manipulasyon at emosyonal na pang-aapi. Si Mateo ay paulit-ulit na sinubukang makipag-ugnayan kay Victoria upang ipaliwanag na hindi rin siya sang-ayon sa sapilitang kasal, ngunit patuloy siyang iniiwasan ni Victoria. Para kay Victoria, si Mateo ang kumakatawan sa lahat ng kinamumuhian niya sa kanyang sitwasyon. Ang pagnanakaw ng kanyang kalayaan, ang pagtataksil ni Beatriz at ang hinaharap na hindi niya kailanman ninanais. Habang papalapit ang araw ng kasal, lumalaki ang pagkadismaya ni Victoria. Naghanap siya ng legal na payo, ngunit nakatagpo lamang siya ng katusuhan ni Beatriz na mahusay na nakapagmanipula sa testamento ng kanyang ama. Walang pruweba ng pandaraya o pag-abuso sa kapangyarihan, legal na napapailalim si Victoria sa mga desisyon ng kanyang madrasta hanggang sa siya ay umabot sa edad na 30. Sa bisperas ng kasal, nasa kanyang kwarto si Victoria, pinagmamasdan ng malawak na parke ng Mansyon Serrano sa pamamagitan ng salamin. Tumutulo ang kanyang mga luha habang pinagninilayan niya ang buhay na kanyang iiwanan. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpagulat sa kanya. "Pasok," sabi niya, pinupunasan agad ang kanyang mga luha. Sa kanyang pagkagulat, si Mateo ang lumitaw sa pintuan. Mukha itong nawawala at balisa sa marangyang kapaligiran at kinakabahan na pinipilipit ang sombrero sa kanyang magaspang na mga kamay. "Binibining Victoria," umpisa niya sa malumanay at kalmadong tono, "naiintindihan kong baka ayaw mo akong makita, ngunit kailangan kong makausap ka bago ang malaking araw." Tumalikod si Victoria, ikinrus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. "Ano ang iyong kailangan para banggiting ang iyong swerte, ipagyabang kung paano mo naakit ang isang mayamang heredera?" Umiling si Mateo, may lungkot sa kanyang mukha. Hindi iyon. Gusto ko lang ipahayag ang aking pagsisisi. Hindi ko kailanman ginustong maging bahagi ng lahat ng ito." Bakit mo tinanggap?" tanong ni Victoria. May pait sa kanyang boses. Nagbuntong hininga si Mateo. "Dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang iyong madrasta, nagbanta siyang aalisin sa akin ang aking sakahan kung tatanggi ako. Iyon lang ang aking pag-aari, ang tanging naiwan sa akin." Bigla siyang tumigil, tila may masakit na bagay na malapit ng isiwalat. Sa kabila ng kanyang poot, hindi maiwasan ni Victoria na maging interesado. "Sa ano?" tanong niya, pinapalambot ang kanyang tinig. Muling umiling si Mateo. "Hindi na mahalaga ngayon. Ang nais kong iparating ay naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Pareho tayong naipit sa bitag na ito." Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Mateo, talagang tiningnan siya ni Victoria. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito, ang pagod sa kanyang katawan. Hindi siya ang kaaway na kanyang inakala, kundi isa pang biktima ng mga laro ni Beatriz. "Ano ang gagawin natin?" bulong ni Victoria, halos hindi marinig ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Mateo, tila natatakot siyang matakot siya. "Hindi ako sigurado, ngunit marahil kung magtutulungan tayo, maaari tayong makahanap ng solusyon." Tinitigan siya ni Victoria na bigla sa katatagan ng kanyang tono. Sa isang sandali, may kislap siyang pag-asa. Marahil, pag-amin niya, ngumiti ng bahagya habang nagpaalam si Mateo at umalis sa kwarto. Nag-isip ng malalim si Victoria. Kinabukasan, ikakasal siya sa lalaking ito, iiwanan ng karangyaan na nakasanayan niya at haharapin ang isang hindi tiyak na hinaharap. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya lubos na walang magawa.
Sa araw ng kasal, sumikat ang abuhing kalangitan na sumasalamin sa malungkot na damdamin ng mga ikakasal. Ang kasal ay isang tahimik at malungkot na pangyayari na pinangungunahan ng figura ni Beatrice na may ngiti ng kasiyahan na lubos na nakakainis kay Victoria. Nang marinig niya ang malungkot na mga salita ng pari, "I now pronounce you husband and wife." Naramdaman niyang may bahagi ng kanyang sarili ang nawala. Habang tinitingnan si Mateo at nakakita ng pag-unawa sa kanyang mga mata, napagtanto ni Victoria na hindi siya lubos na nag-iisa sa sitwasyong ito. Ngayong hapon, matapos magpalit ng damit mula sa kanyang trahe de boda patungo sa mas simpleng kasuotan, natagpuan ni Victoria ang kanyang sarili na sumasakay sa isang lumang truck kasama si Mateo. Ang kanilang mga maleta, puno ng mga damit ng designer at mamahaling alahas, ay kapansin-pansing hindi bagay sa matandang sasakyan. Habang papalayo sila sa Mansyon Serrano, nagbigay si Victoria ng isang huling sulyap sa rearview mirror at nakita si Beatrice sa entrada. Ang kanyang ngiti ng tagumpay ay malinaw pa ring makikita sa malayo. Sa sandaling iyon, nanumpa si Victoria na babalik balang araw upang makuha ang nararapat na sa kanya. Ang biyahe patungo sa sakahan ni Mateo ay naganap sa mahabang katahimikan. Pinagmasdan ni Victoria sa bintana kung paano nagpalit ang urbanong kapaligiran sa malawak na mga bukid at parang. Pagdating nila, nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang sakahan ni Mateo, bagaman mapagkumbaba, ay nagpapalabas ng mainit na pakiramdam. Ito ay isang estruktura ng kahoy na may dalawang palapag na papalibutan ng mga pananim at isang maliit na kulungan. "Maligayang pagdating sa kung ano ngayon ang iyong tahanan," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halo ng pag-aalala at pagmamalaki. Bumaba si Victoria mula sa truck, nararamdaman ang kanyang mga sopistikadong sapatos na bahagyang lumulubog sa maluwag na lupa. Sinuri niya ang kanyang paligid, nakaharap sa isang halo ng magkakaibang damdamin. Sa isang banda, nakakaramdam siya ng matinding pagkawala at resentimiento. Sa kabilang banda, hindi niya maiwasang maakit sa kapayapaan at kasimplihan ng kapaligiran. "Iba ito," wika niya sa wakas, pinipilit panatilihing walang kinikilingan ang tono. Ngumiti ng bahagya si Mateo, tila inaasahan ang mas matinding reaksyon. "Imahinasyon ko, tiyak na ibang-iba ito sa iyong nakasanayan, ngunit tinitiyak ko sa iyo na mayroon itong sariling alindog." Habang inilalabas ni Mateo ang mga maleta, sinimulang galugarin ni Victoria ang paligid. Ang amoy ng basang lupa at bagong tabas na damo ay bumabalot sa hangin, isang malaking kaibahan sa mga sopistikadong amoy at katad ng mansyon. Sa malayo, naririnig ang mahinang tunog ng mga baka at tilaok ng mga manok. "Gusto mo bang pumasok?" tanong ni Mateo. Pinuputol ang kanyang pagmumuni-muni. "Dapat pagod ka na sa biyahe." Tumango si Victoria nang walang salita at sinundan siya papasok. Ang bahay ay mapagkumbaba ngunit nakakaaliw na may mga kasangkapang yari sa gastadong kahoy ngunit maayos na napapanatili, mga kurtinang may floral na disenyo na nagpapaganda sa mga bintana at isang bato na chimenea na tampok sa sala. "Ang iyong kwarto ay nasa itaas na palapag," itinuro ni Mateo ang hagdanan. "Inihanda ko ito para sa iyo, umaasa akong magiging komportable ka dito." Umakyat si Victoria sa hagdan, kasunod si Mateo na may dala ng kanyang mga bagahe. Bagaman ang kwarto ay mapagkumbaba kumpara sa marangyang suite ng mansyon, ito ay kapansin-pansin sa kalinisan at kaayusan. Nagtatampok ito ng isang kama na may quilt na punda, isang oak na aparador at isang maliit na mesa malapit sa bintana. "Iiwan kita para makapag-ayos ka," sabi ni Mateo. Inilalagay ang mga maleta malapit sa pintuan. "Kung may kailangan ka, nasa ibaba lang ako." Pagkatapos isarado ni Mateo ang pinto ng dahan-dahan, nagpatihulog si Victoria sa kama at bumigay sa iyak,
pinakawalan ang mga luha na pinigilan buong araw. Umiiyak siya para sa nakaraang iniwan niya, para sa kawalang katarungan ng kanyang kasalukuyang kalagayan, at para sa takot sa hinaharap na hindi niya kailanman naisip para sa kanyang sarili. Samantala, sa kusina, hindi mapakali si Mateo habang naghahanda ng isang simpleng hapunan. Nararamdaman din niyang nabibigatan sa sitwasyon. Hindi niya kailanman naisip na magaganap ang kanyang kasal sa ganitong mga pangyayari, lalo na sa isang babae tulad ni Victoria. Kinakain siya ng guilt sa loob dahil alam niyang bahagi siya ng dahilan ng kanyang pagdurusa. Sa paglubog ng araw, ang bahay ay nalibutan ng nakababahalang katahimikan. Pinili ni Victoria na hindi bumaba para kumain at hindi naman naglakas loob si Mateo na gambalain siya. Kaya ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa ay ginugol nila na magkahiwalay, pinaghihiwalay ng sahig na kahoy at isang bangin ng mga pagkakaiba. Sa mga sumunod na araw, hinarap ni na Victoria at Mateo ang isang komplikadong panahon ng pag-aayos. Si Victoria, na palaging namuhay sa kaginhawahan at libreng oras, ay biglang napadpad sa isang kapaligiran kung saan kailangan ang tuloy-tuloy na pagsisikap. Sinubukan ni Mateong maging matiyaga, bagamat madalas siyang mabahala dahil sa kawalan ng karanasan ni Victoria sa pinakasimpleng gawain sa bahay at sa bukid. Isang umaga, halos isang linggo matapos niyang dumating, ginising si Victoria ng mga tinig na nagtatalo mula sa labas. Sinilip niya ito mula sa bintana at nakita si Mateo na masigasig na nakikipagtalo sa isang lalaking nakasuot ng suit at may hawak na portfolio. Sa pagkaintriga at bahagyang pag-aalala, mabilis siyang nagbihis at bumaba ng hagdan. Anong nangyari? Tanong niya, nagulat sa kanyang tunay na interes. Sinuri siya ni Mateo, pinag-iisipan kung dapat ba niyang ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Sa wakas, malalim siyang nagbuntong hininga at nagbahagi. Kinatawan siya ng bangko. Nagbabanta silang ipasara ang mortgage ng bukid kung hindi ko mabayaran ang mga atraso ngayong buwan. Nadama ni Victoria ang kirot ng pagsisisi. Abala siya sa kanyang sariling kalungkutan at hindi niya naisip ang mga hamong kinakaharap ni Mateo. Magkano ang utang natin? Tanong niya. Ikinagulat ni Mateo sa kanyang pag-aalala. Higit pa sa kaya nating bayaran ngayon. Amin niya, hinahaplos ang kanyang buhok ng may pagkabalisa. Hindi maganda ang ani nung nakaraang taon at sa kasalukuyang mga presyo. Kinagat ni Victoria ang kanyang labi, nag-iisip. Buong buhay niya ay napalibutan siya ng pera, ngunit hindi niya talaga pinag-isipan kung paano ito kinikita. Ang pagmasdan si Mateo, isang taong nagsisikap araw-araw at nasa bingit na ng pagkawala ng lahat, ay nagising sa kanya ng isang bagong damdamin, ang kagustuhang makatulong. Marahil, maaari akong magtangkang tumulong, marahang suhestyon niya. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga bukid o ani, ngunit naiintindihan ko ang mga numero at pananalapi. Maaari kong suriin ang iyong mga account at tingnan kung may paraan para muling ayusin ang mga pananalapi. Tinitigan siya ni Mateo na may halo ng sorpresa at isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gagawin mo? Akala ko ayaw mo sa lahat ng ito, sabi ni Mateo, isang halo ng sorpresa at pasasalamat sa kanyang ekspresyon. Ngumiti si Victoria, nakadama ng kaunting di komportable sa ilalim ng mapagpahalagang tingin ni Mateo. Bueno, kung mananatili ako, gusto ko man lang maging kapaki-pakinabang, sagot niya. Nang hapon ding iyon, itinuon ni Victoria ang kanyang pansin sa pagsusuri ng mga libro ng accounting ng bukid. Salungat sa inaasahan niya, natagpuan niya ang kasiyahan sa hamon ng pagsusuri ng mga numero at paghahanap ng mga posibleng solusyon. Habang siya ay nagpapatuloy, binibigyan siya ni Mateo ng mga detalye tungkol sa operasyon ng negosyo sa agrikultura at siya ay lalong naintriga sa komplikado at mga panganib na kaakibat nito.
Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang gumana sina Victoria at Mateo bilang isang koponan na nakakagulat na magkakasundo. Siya ay nag-aambag ng kanyang kaalaman sa pananalapi at kanyang edukasyon sa negosyo, habang ibinabahagi naman niya ang kanyang praktikal na karanasan at malalim na pag-unawa sa pagtatrabaho sa lupa. Unti-unting natunaw ang inisyal na tensyon sa pagitan nila at napalitan ito ng tumataas na respeto sa isa't isa. Isang gabi, habang sila ay magkasamang kumakain ng hapunan, isang bagong kaugalian para sa kanila. Nag-ipon ng lakas ng loob si Victoria upang magtanong ng isang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Mateo, simula niya nag-atubili sandali bago magpatuloy. Bakit ka pumayag sa kasal na ito? Nabanggit mong banta ni Beatriz na kunin ang bukid, pero wala na bang ibang paraan? Inilapag ni Mateo ang kanyang tinidor sa plato at tumingin kay Victoria na may halo ng lungkot at pagsuko. Ang totoo, ang bukid na ito ang lahat ng meron ako mula sa aking pamilya. Itinayo ito ng aking mga magulang mula sa wala at nang sila ay pumanaw, ilang taon na ang nakalipas, sumumpa ako na gagawin ko ang lahat para mapangalagaan ito. Nadama ni Victoria ang isang agos ng empatiya para sa kanya. Napakalungkot, hindi ko alam yan. Umiling si Mateo ng banayad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, hindi ito isang bagay na madalas kong pag-usapan, pero oo, nang lumapit ang iyong madrasta sa akin na may alok, pakiramdam ko wala akong pagpipilian. Ang bukid na ito ang aking tahanan, ang aking pamana. Hindi ko ito maaring ipagsapalaran na mawala. Tumango si Victoria, naunawaan niya sa unang pagkakataon ang lalim ng sitwasyon ni Mateo. Naiintindihan kita. Ako man ay nakikipaglaban para mapanatili ang aking mana kahit sa ibang paraan. Tumigil si Mateo at pagkatapos ng sandaling katahimikan ay nagsalita. Pwede ba akong magtanong? Nang tumango si Victoria, itinuloy niya. Ano ang ibig sabihin ng iyong madrasta nang insinuahin niyang hindi ka talaga bahagi ng pamilya? Ramdam ni Victoria kung paano tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa wakas ay hinarap niya ang tanong na sinikap niyang iwasan mula noong hapon na iyon sa opisina ni Beatriz. Hindi ako sigurado, amin niya nang mahina ang boses. Ngunit natatakot ako sa maaaring matuklasan. Paano kung hindi ako ang taong palagi kong inakala na ako? Abot kamay ni Mateo ang kanyang kamay sa mesa at hinawakan ito ng dahan-dahan. Ito ay simpleng kilos, ngunit puno ng pag-unawa at suporta. Ano man ang matuklasan natin, haharapin natin ito ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, magkasama tayo sa sitwasyong ito, hindi ba? Tinitigan ni Victoria ang kanilang magkahawak na kamay at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bukid, nakadama siya ng isang patak ng pag-asa. Marahil, sabi niya, nagpapakita ng banayad ng ngiti. Samantala, sa mansyon ni Serrano, naglalakad si Beatriz na balisa sa kanyang opisina, hawak ang isang baso ng pulang alak. Nasa paglalaro na ang kanyang estratehiya, ngunit may pakiramdam siya ng kaba. Na-underestimate niya si Victoria dati at alam niyang hindi niya maaaring gawin ulit ang parehong pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Kailangan mo itong bantayan ng bukid, direktang utos niya. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Victoria at ng magsasakang iyon. Bukod dito, ihanda mo ang mga papeles na nabanggit namin. Malapit na ang oras para simulan ang susunod na yugto ng plano. Pagkatapos ibaba ang telepono, ibinaling ni Beatriz ang kanyang tingin sa larawan ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa pader. Paumanhin, mahal, bulong niya. Ngunit hindi ko hahayaang ang iyong paboritong ampon na anak ang umagaw ng nararapat sa akin. Sa isang malamig na ngiti, itinaas ni Beatriz ang kanyang baso para sa isang tahimik na tagay.
Nagsisimula pa lamang ang laro at determinado siyang manalo sa anumang halaga. Habang ang mga araw sa bukid ay naging linggo at ang mga linggong iyon ay naging mga buwan, habang ang tag-init ay pumapalit sa taglagas. Si Victoria ay namangha sa kanyang sarili na nakakaangkop sa kanyang bagong buhay. Sa mga paraang hindi niya kailanman naisip, ang dating tila pasakit na araw-araw na mabigat na trabaho ay ngayon ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kasiyahan na hindi niya kailanman nadama sa kanyang dating buhay ng karangyaan. Mabilis siyang nagbihis ng maong at flannel na shirt, mga damit na ilang buwan pa lang ang nakalipas ay minaliit niya, ngunit ngayon ay pinahahalagahan niya dahil sa kanilang ginhawa at pagiging praktikal. Bumaba siya sa kusina at nagulat na makita si Mateo na gising na nakayuko sa mesa na may hitsura ng pag-aalala. "Mateo, ano ang nangyayari?" tanong niya habang lumalapit sa kanya. Tumingala si Mateo, halatang nagulat. "Victoria, hindi kita narinig na dumating. Wala ito. Tinitingnan ko lang ang ilang mga account." Kumunot ang noo ni Victoria, hindi naniniwala sa paikot-ikot na sagot ni Mateo. Umupo siya sa harap niya at inabot ang mga dokumentong sinubukan niyang itago. "Ipakita mo sa akin," matigas niyang hiningi. Nagatubili si Mateo sandali, ngunit sa wakas ay sumuko. Sinimulang suriin ni Victoria ang mga dokumento, lalong kumukunot ang noo habang binabasa niya ang mga ito. Mga abiso ng hindi nabayarang mga bayarin, mga banta ng pagsamsam at isang liham mula sa lokal na bangko na tumanggi sa isang kahilingan sa pautang. "Mateo, bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kaseryoso ang sitwasyon?" tanong niya, pinupuno ng halo ng pag-aalala at inis. Nagbuntong hininga si Mateo ng malalim, dinala ang kamay sa kanyang buhok sa isang kilos ng pagkapagod. "Ayaw kong mag-alala ka. Sapat na ang mga pagbabagong hinaharap mo. Bukod pa rito, mga problema ko ito, hindi sa iyon." Nadama ni Victoria ang isang tibo ng kalungkutan sa kanyang pagsasalita. "Akala ko na pagkasunduan nating haharapin ang lahat ng magkasama. Ngayon, mga problema mo ay problema ko na rin, gusto mo man o hindi." Tinitigan siya ni Mateo na mangha habang isang mahinang ngiti ang nabubuo sa kanyang mukha. "Tama ka, pasensya na. Hindi pa ako nakapagbahagi ng mga alalahaning ito sa iba dati." Tumango si Victoria na uunawaan ang sitwasyon. Sa mga buwang ito, napansin niya na si Mateo ay isang taong may pagmamalaki, ngunit may malaking empatiya din. Isang taong tinitiis ang malalaking pasanin nang hindi nagrereklamo. "Kung gayon, ibahagi natin ito ngayon," matatag na deklara ni Victoria. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari. Gusto kong malaman ng eksakto kung ano ang ating kinakaharap." Sa susunod na oras, habang nagsisimula nang sumilay ang araw sa abot tanaw, detalyadong inilahad ni Mateo ang kritikal na sitwasyon pinansyal ng bukid. Ang mga nabigong ani sa nakaraang mga taon, kasabay ng pagbagsak ng mga presyo ng produktong agrikultural, ay nagdala sa bukid sa bingit ng bangkarota. Tinanggihan ng bangko na magbigay ng karagdagang mga pautang at hinihingi na ng mga supplier ang mga paunang bayad. Makinig na makinig si Victoria, mabilis na sinuri ng kanyang isipan ang impormasyon. Habang nagkukwento si Mateo, nagsimula siyang makakita ng mga pattern at magbuo ng mga ideya. Biglang huminto si Mateo. "Naisip mo ba ang pag-diversify? Ibig kong sabihin, lampas sa mga karaniwang pananim." Tumingin si Mateo kay Victoria na may interes, nagtatanong, "Ano ang nasa isip mo?" "Tingnan mo, nag-research ako tungkol sa sustainable agriculture at organic products. May lumalaking merkado para sa mga produktong ito at ang mga benepisyong pang-ekonomiya ay makabuluhang mas mataas." Nagmuni-muni si Mateo. "Narinig ko na ang tungkol diyan, ngunit palagi kong naisip na masyadong mapanganib na baguhin ang mga bagay na ginagawa namin sa loob ng mga henerasyon."
Nagpakita ng interes si Victoria na ang mga mata ay kumikislap sa sigla. Iyan nga ang punto. Ang mundo ay umuunlad at kailangan nating umangkop. Hindi ko iminumungkahi ang isang biglaang pagbabago kaagad. Maaari tayong magsimula sa isang maliit na seksyon ng lupa bilang isang pagsubok. Habang sila ay nagtatalo, ang araw ay umakyat sa langit na pinupuno ang kusina ng gintong liwanag. Si Victoria at Mateo ay lubos na nakatutok sa kanilang pag-uusap na nawalan sila ng kamalayan sa oras. Sa unang pagkakataon, nakikipagtulungan sila bilang isang tunay na koponan. Pinayaman ang kanilang mga pananaw at karanasan sa mga paraang hindi nila inakalang posible ilang buwan lamang ang nakalipas. Sa ilang kilometro mula doon, sa marangyang mansyon ni Serrano, si Beatriz ay naghahanda na isulong ang susunod na yugto ng kanyang estratehiya. Nakaupo sa kanyang opisina, sinuri niya ang isang set ng mga legal na dokumento kasama ang kanyang abogado, isang lalaking may seryosong anyo na nagngangalang Daniel Ruiz. "Sigurado ka bang itutuloy mo ito, Ginang Serrano?" tanong ni Daniel. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. "Kapag sinimulan na natin itong prosesong ito, hindi na tayo makakaatras." Itinaas ni Beatriz ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matibay na kalamigan. Kompletong sigurado, Daniel, higit pa sa sapat na ang oras na binigay kay Victoria para umangkop sa lumang bukirin na iyon. Panahon na para malaman niya na hindi niya kailanman makokontrol ang mga negosyo ng Serrano. Tumango si Daniel ng dahan-dahan. "Naiintindihan. Bukas ng umaga, isusumiti ko ang kahilingan para ipawalang bisa ang testamento ni Ginoong Serrano. Sa impormasyong ibinigay mo, may matibay tayong batayan para ipaliwanag na walang legal na karapatan si Victoria sa mana." Ngumiti si Beatriz, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Perpekto. At huwag mong kalimutan, Daniel, kailangan natin ang pinakamataas na antas ng diskresyon. Walang sino man ang dapat malaman tungkol dito hanggang sa huli na para makialam si Victoria." Habang pinupulot ni Daniel ang kanyang mga gamit at nag-aayos para umalis, tumayo si Beatriz at lumakad patungo sa bintana. Pinagmasdan niya ang malawak na hardin na pumapalibot sa mansyon, nagmumuni-muni tungkol sa kanyang paglalakbay hanggang sa puntong iyon. Inalala niya ang araw na nakilala niya si Eduardo Serrano, ang ama ni Victoria. Noon si Beatriz ay isang batang babae na puno ng ambisyon, nagtatrabaho bilang personal na katulong ni Eduardo, isang lalaking maimpluwensya at puno ng karisma. Lubos na na-inlove si Beatriz sa kanya, o iyon ang akala niya. Sa katunayan, na-inlove siya sa ideya ng kapangyarihan at karangyaan na kinakatawan ni Eduardo. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang unang asawa, nang mag-alok si Eduardo ng kasal, nakita ni Beatriz ito bilang isang pagkakataon para umakyat sa sosyal na hagdan at itaguyod ang kanyang hinaharap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang pagkakaroon ni Victoria. Ang bata na nooy 5 taong gulang pa lamang ay isang patuloy na paalala na hindi kailanman magiging sentro si Beatriz sa puso ni Eduardo. Habang lumalaki si Victoria, napansin ni Beatriz kung paano siya sinasamba ng kanyang asawa at kung paano niya pinaplano na ipamana ang buong imperyo ng Serrano sa kanyang minamahal na anak. Ang inggit at sama ng loob ay kumapit sa puso ni Beatriz habang lumilipas ang mga taon. Pagkatapos ng biglaang kamatayan ni Eduardo na iniwan si Victoria bilang tanging tagapagmana, ipinangako ni Beatriz sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang mapanatili ang kontrol sa kayamanan ng Serrano. Isang tono ng mensahe sa kanyang telepono ang nagambala sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang espiya sa kalapit na nayon ng hasyenda ni Mateo.
Nakita sina Miss Victoria at Mr. Mateo sa lokal na kooperatiba ng agrikultura. Nag-uusap sila tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pagsasaka, sabi ng mensahe. Nagkunot ang noo ni Beatrice. Taliwas ito sa kanyang inaasahan. Inaasahan niyang magiging malungkot si Victoria, hindi na siya nag-a-adjust ng maayos. Sandaling nagduda si Beatrice sa kanyang paghuhusga. Baka maliitin niya ang kakayahan ng kanyang stepdaughter. Pagkatapos ng isang sandali, umiling siya, nililinis ang kanyang isipan mula sa mga pagdududa. Hindi ito mahalaga. Sa mga dokumentong ibibigay ni Daniel kinabukasan, malapit na mawalan ng lahat si Victoria. Walang Serrano fortune, walang farm, lubos na walang-wala. Enjoy your rural escape habang maaari pa, mahal, bulong ni Beatrice na may malisyosong ngiti sa kanyang labi dahil malapit ng gumuho ang iyong mundo. Samantala sa farm at walang kaalaman tungkol sa masasamang plano ni Beatrice, inilaan ni na Victoria at Mateo ang araw sa pagbalangkas ng kanilang bagong estratehiya. Naglibot sila sa iba't ibang bahagi ng lupa, sinusuri kung aling mga plots ang pinakaangkop para sa kanilang proyektong organic farming. Habang lumulubog ang araw, binabaha ng mga kulay kahel at rosas ang kalangitan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nagpapahinga sa likod na porch, pagod ngunit nasiyahan sa narating na pagunlad. Alam mo, sabi ni Mateo, tinitingnan si Victoria na may kombinasyon ng paghanga at pasasalamat. Nang dumating ka, hindi ko akalain na ikaw ay ganap na makakasama sa aming farm. Salamat Victoria sa iyong pagpupursige, sa pagtulong sa akin na makita ang lahat mula sa isang bagong perspektibo. Namula si Victoria sa ilalim ng matinding tingin ni Mateo. Salamat din sa iyo Mateo sa iyong pasensya sa akin at sa lahat ng itinuro mo sa akin. Hindi ko inaasahang sasabihin ito, pero masaya ako na nandito ako. Sandaling nagkatitigan sila, nagbabahagi ng tahimik na pag-unawa. Biglaang lumapit si Mateo sa kanya. Huminto si Victoria sa paghinga, kumakabog ang puso niya sa kanyang dibdib. Ang kanilang sandali ay naputol ng ingay ng isang sasakyan na papalapit. May inaasahan ba tayong bisita ngayon? Tanong ni Victoria, sinusubukang kalmahin ang kanyang hiningang hirap. Tumalon si Mateo mula sa kanyang kinauupuan, nakakunot ang noo. Hindi na ako sigurado. Magkasabay silang naglakad patungo sa harap ng bahay nang huminto ang isang marangyang itim na kotse sa entrada. Tumigil ang puso ni Victoria nang makilala niya ang taong bumaba mula sa kotse. Beatrice, bulong niya sa isang boses na halos hindi marinig. Si Beatrice Serrano, bihis na bihis sa isang eleganteng suite, lumapit sa kanila na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Victoria, mahal, ani Beatrice nang may kabaitan, bagaman ang kanyang boses ay may lason na tono. Hindi mo ba babatiin ang iyong madrasta? Lumakad pasulong si Victoria, instinktibong pumesto sa pagitan ni na Beatrice at Mateo. Anong kailangan mo dito, Beatrice? Lumawak ang ngiti ni Beatrice, nagdulot ng kilabot kay Victoria. Oh mahal, hindi ba yan ang tamang paraan upang salubungin ang babae na nagpalaki sa iyo? Lalo na kapag may dala akong mga balitang interesante. Ramdam ni Victoria ang kamay ni Mateo sa kanyang likuran, isang senyas ng matibay na suporta. Tumuwid siya, hinarap si Beatrice na may katatagan na hindi niya alam na mayroon siya. Anong balita? Tanong niya, matatag ang boses sa kabila ng takot na naninirahan sa kanyang kalooban. Inilabas ni Beatrice ang isang sobre mula sa kanyang bag at iniwagayway ito sa harap ni Victoria. Panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa iyong nakaraan, mahal, pati na rin ang naghihintay sa iyo. Sa paglubog ng araw na nagkukulay pula sa eksena, naramdaman ni Victoria na parang tumigil ang oras sa paligid niya. Anuman ang laman ng sobre,
Nadama niyang ito ang magiging simula at wakas ng kanyang buhay. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Beatrice ay tila napakatindi na halos mahawakan. Ano ang laman niyan? Sa wakas ay tanong niya. Ang kanyang boses ay nabawasan sa isang bulong na nanginginig. Ipinalabas ni Beatrice ang isang malamig at kinakalkulang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. O mahal, bakit hindi tayo pumasok at pag-usapan ito bilang isang pamilya? Pagkatapos ng lahat, iyan ang ating relasyon, di ba? Nadama ni Victoria ang kamay ni Mateo sa kanyang likod, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Matatag siyang tumayo, nakatingin kay Beatrice na may bagong tuklas na determinasyon. Anuman ang iyong sasabihin, maaari mong sabihin dito mismo, Beatrice, pagdeklara ni Victoria. Ang kanyang boses ay mas tiyak kaysa sa kanyang nararamdaman. Tumango si Beatrice na may yelong kalmado. Kung iyan ang gusto mo, mahal. Palaging napaka-impatient, binuksan niya ang sobre at kumuha ng isang set ng mga dokumento. Palagi akong nagtataka kung bakit wala kang kahit anong pagkakahawig sa iyong ama. Well, may napakabuting dahilan pala dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Victoria. Ano ang ibig mong sabihin? Inabot ni Beatrice ang mga dokumento kay Victoria. Ikaw ay ampon, Victoria. Inampun ka ng iyong ama mula sa isang bahay ampunan noong ikaw ay sanggol pa lamang. Narito ang mga papeles na nagpapatunay dito. Parang nanigas ang paligid ni Victoria. Kinuha niya ang mga dokumento na nanginginig ang mga kamay. Binabasa ang mga salitang nagpapatibay sa revelasyon ni Beatrice. Bumaha sa kanya ang pakiramdam ng pagkasakal na para bang nawawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay hindi maaaring totoo, bulong niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa mga naroon. Naglabas ng tawa si Beatrice na walang bahid ng kasiyahan. Pero ito ay totoo, mahal, at meron pang iba. Ayon sa mga batas ng ating bansa, ang isang ampon ay walang parehong karapatan sa mana tulad ng isang biological na anak, maliban na lang kung malinaw itong nakasaad sa isang testamento. At hulaan mo, nakalimutan ng iyong ama na isama ang klausulang iyon. Itinaas ni Victoria ang kanyang tingin mula sa mga papel. Ang kanyang paunang pagkabigla ay nagbago sa pagkagalit. Ano ang iyong sinisikap na sabihin, Beatrice? Ang ibig kong sabihin, mahal kong Victoria, ay legal na wala kang anumang karapatan sa yaman ng mga Serrano. Ang mga kumpanya, ang real estate, lahat ay akin na ngayon. Lumapit si Mateo, pumesto sa tabi ni Victoria. Hindi iyan maaring totoo. Mahal na mahal ng Senyor Serrano si Victoria. Alam nating lahat iyon. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Tumalikod si Beatrice kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malisyosong ningning. Ang marangal na magsasaka ay dumarating upang tulungan siya. Nakakaantig. Gayunpaman, ikinalulungkot kong sabihin na walang halaga ang pagmamahal sa harap ng batas. Ngayong umaga lang, sinimulan ko ang proseso para ipawalang bisa ang testamento ni Eduardo. Sa ilang linggo, opisyal na itong magiging akin. Naramdaman ni Victoria na nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Hinawakan siya ni Mateo, pinipigilan siyang matumba. Bakit mo ito ginagawa, Beatrice? Nakapagtanong si Victoria, ang boses niya ay naputol dahil sa emosyon. Bakit ngayon? Bakit mo naisipang gawin ito? Lumapit si Beatrice hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. Dahil palagi kang sagabal sa akin, mahal. Isang patuloy na paalala na gaano man ang pagsisikap ko, hindi ako kailanman magiging una sa puso ni Eduardo. Ngunit ngayon, sa wakas ay makukuha ko na ang lahat ng nararapat para sa akin. Matapos sabihin ito, tumalikod si Beatrice at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Bago siya sumakay, lumingon siya muli. At may isa pa. Ang mortgage ng kaakit-akit na bahay na ito ay nasa pangalan ko na ngayon.
Mayroon kayong 1 linggo para umalis. Paalam, mga mahal. Lumayo ang sasakyan ni Beatriz, iniwan ng alikabok at 2 pusong durog. Bumagsak si Victoria sa mga bisig ni Mateo. Ang mga luha ay dumaloy ng walang pigil. Mahigpit siyang niyakap ni Mateo ng tahimik, ang kanyang isip ay labis na nababalisa habang sinusubukang tanggapin ang nangyari. Ang mga sumunod na araw ay puno ng emosyon at masugid na paghahanap ng mga solusyon. Kinonsulta ni na Victoria at Mateo ang mga abogado, sinuri ang mga lumang dokumento at desperadong naghahanap ng anumang legal na paraan na maaaring hamunin ang pag-angkin ni Beatriz. Gayunpaman, sa bawat opsyon na nagsasara at bawat pag-asang naglalaho, nadama ni Victoria na unti-unting nawawala ang isang bahagi ng kanyang sarili. Ang balita tungkol sa kanyang pag-aampon ay labis na nagpabago sa kanyang pagkakakilanlan at ang banta na mawala ang lahat ng bagay na itinuturing niyang kanya ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito. Isang gabi, si Victoria ay nakaupo sa likurang balkonahe, pinagmamasdan ng mga bituin at pakiramdam na mas nawawala pa kaysa dati nang lumapit si Mateo at tahimik na umupo sa tabi niya, iniaalok ang kanyang samahan bilang aliw. Sabi mo nga, ang unang salita ni Victoria matapos ang ilang sandali, "Palagi kong alam na hindi ako pinahahalagahan ni Beatriz, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganitong sukdulan." Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at ipinatong ang mga daliri niya sa kanya. "Talagang ikinalulungkot ko, Victoria. Sana may magawa pa ako para makatulong sa iyo." Tumingin si Victoria kay Mateo at ngumiti ng malungkot. "Marami ka nang nagawa, Mateo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito." Nagkatitigan sila ng malalim at sa isang sandali, tila nawala ang mundo sa labas. Dahan-dahan silang naglapit at nagbahagi ng isang banayad at maalalahanin na halik, puno ng empatiya, aliw at isang damdamin na hindi pa nila tuluyang naipapahayag. Pagkatapos maghiwalay, ipinatong ni Victoria ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. "Ano ang gagawin natin ngayon?" bulong niya. Ginakap siya ni Mateo. "Hindi ako sigurado, pero anuman iyon, haharapin natin ito ng magkasama. Ipinapangako ko iyan." Samantala, sa marangyang mansyon ng mga Serrano, ipinagdiriwang ni Beatriz ang kanyang nalalapit na tagumpay, napapalibutan ng mga mamahaling ari-arian na malapit ng maging opisyal na kanya. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng ganap na kapangyarihan, ngunit biglaang naputol ang kanyang pagdiriwang ng isang tawag sa telepono. Si Daniel, ang kanyang abogado, ang tumawag. "Ginang Serrano," ang bungad ni Daniel na may pagkabahala sa boses. "May problema tayong kinakaharap." Nawala agad ang tuwa ni Beatriz. "Anong klaseng problema?" "May naghamon sa ating kahilingan na ipawalang bisa ang testamento. Inaangkin nilang may ebidensya sila na malinaw na sinabi ni Ginoong Serrano na si Victoria ang dapat magmana ng lahat kahit na siya ay ampon." Nanginig si Beatriz. "Sino?" ang giit niya. "Sino ang naglakas loob na hadlangan ang aking mga plano?" Isang mabigat na katahimikan bago sumagot si Daniel. Si Anita Ruiz, ang dating sekretarya ni Ginoong Serrano. Halos mabitawan ni Beatriz ang telepono. Anita Ruiz, isang pangalang matagal na niyang hindi narinig at inakalang tuluyan na niyang nawala sa kanyang landas. "Imposible," bulong niya. "Hindi siya maaaring..." "Sa kasamaang palad para sa inyo, kaya niya, Ginang Serrano," patuloy ni Daniel. "At may higit pa, inaangkin ni Anita na may hawak siyang mga patunay, hindi lamang tungkol sa testamento, kundi pati na rin sa iba pang bagay, mga bagay na maaaring magdulot ng pagkabilanggo sa atin lahat." Naramdaman ni Beatriz na gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang maingat na pinlano, mga taon ng manipulasyon at panlilinlang ay nasa panganib na mabunyag.
Hanapin siya, utos niya kay Daniel, ang kanyang boses puno ng galit. Hanapin mo siya at siguraduhin hindi na siya makapagsasalita pa. Victoria, nagsisikap na makahanap ng kanyang lugar sa isang kapaligirang biglang naging banyaga. Si Mateo, matatag sa kanyang desisyon na protektahan ang babaeng hindi inaasahang naging pag-ibig ng kanyang buhay. Si Beatrice, determinadong protektahan ang kanyang imperyo na itinayo sa mga kasinungalingan sa anumang halaga. At si Anita, tagapag-alaga ng mga sikretong maaaring magbago ng takbo ng mga pangyayari. Isang bagyo ang nagbabadya sa abot tanaw at ang mga revelasyong dala nito ay hindi inaasahan ng lahat. Ang madaling araw ay dumating na nakabalot sa isang kurtina ng ulan at mga abuhing ulap, tila eko ng emosyonal na kaguluhan na nagbabanta. Nagising si Victoria sa ritmo ng ulan na tumutugtog sa bubong ng kanilang bahay sa kanayunan. Ang mga mata niya'y namamaga pagkatapos ng isa na namang gabing puno ng luha at nakakabahalang mga panaginip. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Mateo, ang kanyang braso sa isang protektibong kilos na nakapalibot sa kanya. Pinagmasdan niya ito na may halo ng pagmamahal at pagsisisi. Sa gitna ng ganoong kaguluhan, nakahanap sila ng ginhawa sa isa't isa, ngunit nagtataka siya kung gaano katagal pa nila masusuportahan ang kanilang kanlungan ng katahimikan. Maingat na hindi magising si Mateo, bumangon si Victoria at nagtungo sa kusina. Habang tumutulo ang kape, naglibot ang kanyang isipan sa mga kamakailang pangyayari. Ang biglaang pagkaalam ng kanyang pagiging ampon, ang pagtataksil ni Beatrice at ang banta na mawalan ng lahat ng kilala niya. Ang bigat ng emosyonal na pasanin ay tila hindi niya makayanan. Ang ingay ng papalapit na sasakyan ay nagputol sa kanyang mga iniisip. Kunot noo, lumapit siya sa bintana upang magmasid. Wala silang inaasahang bisita, lalo na sa ganitong oras ng umaga. Sa kanyang pagkamangha, isang may edad na babae ang bumaba mula sa isang taxi. Ang babae, may ubang buhok at may dignidad na tindig, ay tumingin-tingin sa paligid na may bakas ng kalungkutan bago naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Binuksan ni Victoria ang pinto bago pa man makakatok ang babae. "Paano ko po kayo matutulungan?" Tanong ni Victoria. Ang kanyang tono ay halo ng kuryosidad at pag-iingat. Tumingin ang bisita sa kanya, agad namuo ang luha sa kanyang mga mata. "Victoria," mahina niyang sabi na may kabaitan, "lumaki ka na. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina." Napaurong si Victoria, nagulat. "Sino po kayo? Paano niyo nalaman kung sino ang aking ina?" Ngumiti ang babae ng malungkot. "Ako si Anita Ruiz. Matagal akong nagsilbi bilang sekretarya ng iyong ama at naparito ako para ibunyag sa iyo ang katotohanan, ang buong katotohanan tungkol sa iyong nakaraan." Sa sandaling iyon, lumitaw si Mateo sa likuran ni Victoria na babahala sa mga boses na kanyang naririnig. "Ayos lang ba ang lahat?" tanong niya habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Victoria bilang proteksyon. Tumango si Victoria ng dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin kay Anita. "Sana," sagot niya, "pakiusap, pumasok kayo. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng masinsinan." Sa kabilang dako, sa marangyang tirahan ng mga Serrano, naglalakad-lakad si Beatrice sa kanyang opisina na halatang balisa. Walang tulog siyang nagdaan sa gabi. Masugid na naghahanap kay Anita Ruiz. Bago pa man ito makipag-ugnayan kay Victoria, "Bakit hindi niyo pa siya natatagpuan?" sigaw niya sa telepono. "Isang may edad na babae lamang siya, sa ngalan ng Diyos." Mula sa kabilang linya, sinubukang pakalmahin siya ni Daniel. "Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, Ginang Serrano. Sinuri namin ang lahat ng hotel sa lugar, ngunit walang bakas ng kanyang presensya." Sa isang marahas na galaw, ibinaba ni Beatrice ang telepono, lumapit sa minibar at nagsalin ng whisky. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay
habang iniisip kung paano ang kanyang maingat na inihandang balangkas ng mga manipulasyon at panlilinlang ay maaaring malapit ng gumuho. Nasa sakahan muli, si Victoria, Mateo at Anita ay magkakasamang nakaupo sa palibot ng mesa sa kusina, nakabalot sa isang kapaligirang puno ng matinding pag-aasahan. Inilabas ni Anita mula sa kanyang bag ang isang makapal na sobre at inilapag ito sa mesa. Narito na ang lahat, ang sabi niya, mga liham, dokumento, litrato, lahat ng magpapatunay na gusto ng iyong ama na ikaw ang magmana ng lahat, Victoria, kahit na ikaw ay ampon. Nanginginig ang kamay, tinanggap ni Victoria ang sobre. Bakit? Tanong niya ng mahina. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng ito? Inilayo ni Anita ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha'y nagpapakita ng pagkakasala. Natatakot ako, ang pag-amin niya. Si Beatrice, mapanganib siyang babae. Pagkatapos ng kamatayan ng iyong ama, binantaan niya ako. Sinabi niyang sisirain niya ako kung magsasalita ako at naniwala ako. Kumunot ang noo ni Mateo, nag-aalala. Anong nagbago ngayon? May sakit ako, cancer, simpleng sagot ni Anita. Ilang buwan na lang ang ibinigay sa akin ng mga doktor at napagtanto kong hindi ako maaaring mamatay, na dala-dala ang mga sikretong ito. Nararapat malaman ni Victoria ang katotohanan. Sinimulang suriin ni Victoria ang mga dokumento. Lumalaki ang kanyang mga mata sa bawat pahinang kanyang nababaligtad. May mga liham mula sa kanyang ama, nagpapahayag ng kanyang walang kondisyong pagmamahal para sa kanya. Mga legal na dokumento na malinaw na nagpapatunay sa kanyang mga karapatan sa manap, at saka siya nakakita ng isang bagay na biglang nagpatigil sa kanyang puso. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya. Kinumpirma ito ni Anita na may mabigat na ekspresyon. Paumanhin, pero totoo ito, mahal. Hindi lang inaasam ni Beatrice ang iyong mana, siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Lumapit si Mateo upang tingnan ang mga papel na hawak ni Victoria. Mga ulat medikal at pagsusuri sa laboratorio, lahat ay nagpapakita na si Eduardo Serrano ay biktima ng unti-unting paglason sa loob ng ilang buwan. Si Beatrice ang naglason sa kanya. Paliwanag ni Anita, ang kanyang boses ay pinutol ng pagkabigla. Nagsimulang maghinala ang iyong ama sa huli. Hiniling niya sa akin na mag-imbestiga ng lihim. Ngunit bago kami makapag-aksyon, siya'y pumanaw na. Biglang tumayo si Victoria na itulak ang silya sa kanyang likuran. Dapat nating dalhin ito sa pulisya kaagad. Tumayo rin si Mateo, hinawakan ang kanyang kamay. Susuportahan kita, ang sabi niya ng payak. Habang naghahanda silang umalis, ang tunog ng mga gulong na humahagis sa kalsada ay nagpaalerto sa kanila. Mula sa bintana, nakita nilang mabilis na papalapit ang ilang itim na sasakyan. Dapat si Beatrice yan, sabi ni Victoria. Ang boses niya'y nagpapahiwatig ng parehong takot at katatagan. Sa ilang paraan, nalaman niyang narito si Anita. Tumayo si Anita, maputla ang kanyang mukha ngunit desidido. Pumunta ka, utos niya kay Victoria. Dalhin mo ang mga dokumentong iyon sa pulisya. Ako ang bahala sa kanila dito. Hindi, sagot ni Mateo ng matatag. Hindi namin hahayaang harapin mo mag-isa ang sitwasyong ito. Nadama ni Victoria ang isang bagong sigla na sumisibol sa kanyang loob. Mas malakas tayo kapag magkasama. Haharapin natin ito bilang isang pamilya. Habang nagpreno ng biglaan ang mga kotse sa harap ng bahay, handa na sina Victoria, Mateo at Anita para sa kanilang huling paghaharap. Lumabas si Beatrice mula sa nangungunang sasakyan. Ang kanyang ekspresyon ay binabalot ng galit. Ikaw! Sigaw niya. Itinuturo si Anita. Traidora, paano ka mangahas na makialam sa aking mga plano? Humarang si Victoria sa pagitan ni Beatrice at ni Anita. Tapos na ang lahat dito, Beatrice. Alam na namin ang lahat ng iyong ginawa.
Nang may pangahamak, tumawa si Beatrice, malamig at walang halong tuwa. At ano ang balak mong gawin, mahal? Pupunta ka ba sa pulisya? Sa tingin mo ba seryosohin ka nila? Ako si Beatrice Serrano, may kapangyarihan ako, walang halaga ka. Mali ka, ang salo ni Mateo, tumabi kay Victoria. Siya, si Victoria Serrano, ang lehitimong tagapagmana ni Eduardo Serrano at may hawak siyang ebidensya ng lahat ng iyong krimen. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Nakita nilang mabilis na papalapit ang mga sasakyang pangpulisya sa abot tanaw. Naputla si Beatrice at umatras ng isang hakbang. Hindi ito maaaring totoo. Tapos na, Beatrice, deklara ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Panahon na para harapin mo ang iyong mga ginawa. Habang isinasagawa ng pulisya ang pag-aresto kay Beatrice, si Victoria ay humarap kina Mateo at Anita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang malalim na kapayapaan at pag-aari. Salamat, sabi niya, habang tumutulo ang luha ng pagiging maluwag sa loob at pasasalamat mula sa kanyang mga mata. Sa inyong dalawa, sa inyong suporta, at sa tulong ninyong ilantad ang katotohanan. Yumakap ng mahigpit si Mateo sa kanya. Palagi akong nasa tabi mo, Victoria, mahal kita. Tinitigan siya ni Victoria na may kumikinang ngiti sa kanyang mukha. Mahal din kita, Mateo, at ngayon alam ko na ang tunay kong tahanan ay hindi isang mansyon o kayamanan. Ang aking tahanan ay ikaw, ang bukid na ito, ang buhay na binuo natin ng magkasama. Pinagmasdan ni Anita ang tagpo ng may pagmamahal. Ipagmamalaki ka ng iyong ama, Victoria. Hinarap mo ang mga pagsubok ng may dignidad at lakas. Tunay kang anak niya. Habang sumisilay ang araw mula sa mga ulap at pinapawi ang ulan, nadama ni Victoria ang pagsisimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng pag-ibig, katotohanan at pangako ng isang maliwanag na kinabukasan. Isang taon ang lumipas, ang bukid Serrano Vargas ay umunlad. Sina Victoria at Mateo ay nag-transform sa ari-arian sa isang matagumpay na negosyo ng organic na pagsasaka. Pinagsasama ang kadalubhasaan sa pananalapi ni Victoria at karanasan sa agrikultura ni Mateo. Ang yaman ng mga Serrano na ngayon ay legal na nasa kamay ni Victoria ay ginamit upang suportahan ang iba pang pamilyang bukid na nangangailangan at punduhan ang mga programang pang-edukasyon sa sustainable na agrikultura. Si Beatrice, matapos mahatulan sa kanyang mga krimen, ay gagastosin ang kanyang mga araw sa kulungan. Sa wakas ay nahaharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Si Helena, bagaman mahina dahil sa kanyang sakit, ay nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang mga huling buwan, napapalibutan ng pagmamahal at pag-aalaga ng pamilya na kanyang tinulungan bumuo. Sa isang maliwanag na hapon ng tagsibol, sa ilalim ng parehong puno kung saan sila unang naghalikan, ipinagdiwang nina Victoria at Mateo ang kanilang kasal, kasama ang mga kaibigan, pamilya at mga manggagawa sa bukid na naging pamilya nila sa pagpili. Habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, pininturahan ang langit ng ginto at rosas, pinagmasdan ni Victoria ang lahat sa paligid niya. Si Mateo, ang lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagtitiyaga, ang bukid na naging tunay niyang tahanan at ang hinaharap, maliwanag at puno ng mga posibilidad. Si Victoria Serrano na minsang ayaw magmana, ngayon ay may-ari na ng kanyang sariling kapalaran at hindi niya ito ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo.